Merong pinagtanungan si Kim Chiu na isang kaibigan, ayon sa aking source, kung paano kumalat at paano natin nalaman na nagsusugal ang kanyang ate Lakam. Ito pa po mga kachika, ang dapat nasagutin ni Kim Chiu. Hindi po kami makasasagot nito, siya lamang. Hindi naman po kasi bumibili si Kim Chiu ng lahat ng kanyang mga propiedad in cash. Gano'ng katotoo na pati yun ay napansin ni Kim na hindi pala nababayaran yung mga hulugan niyang kinukuha. Pagkatiwalaan pa kaya siya uli ni Kim? Ito po yung halimbawa ng isang tao na isang inspirasyon. Ang tinutukoy po namin ang megastar na si Miss Sharon Cuneta na nakikialam daw po sa pera ng bayan. Ipupusta po namin pati ang kabilang buhay namin. Kaya nako, wag na wag po natin siyang ibibilang at ihihilera sa mga nepo babies na hindi natin alam kung saan puno ng sampalok ng galing ang kanilang mga ipinagmamalaking kagamitan. Kaya hindi siya nepo wife. Oh! Kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika? Alam niyo po, ang lakas ng loob at tapang namin, nakaangkla po yan sa inyong suporta, tiwala at pagmamahal. Kung wala po kayo, wala kaming mailalatag na anumang chika at kontrobersiya. Di ba naman, Romel Chika? Tama, lumalakas ang aming loob at mga kwentong para sa inyo ang aming hatid. Nako, may hatid ka, di ba? Hatid. At ano naman ang masasabi mo, Wendell Alvarez, aka Barikutot? Siyempre, umuulan dito sa amin. Kaya umuulan din ang mga showbiz intrigue at showbiz balita. Pauulanin namin kayo ng aming mga opinyon. Ay, Uy, alam mo, ang galing-galing niya. Ang taray ng ulan. Ang ganda mo. Huwag mo na ulit. Ano ha? Huwag mo na ulit. Sabi sa akin, huwag mo na ipaulit ha. Bakit pag ipinaulit ba namin, hindi mo nakakayanin? Eh gusto namin, i-take two mo. Take two. Umuulan ba sa inyo? Dito sa amin, umuulan ang mga showbiz intrigue at mga showbiz balita at paulanin namin kayo ng aming mga opinyon. Oh, Talagang pasok. kanya yun. Ikaw na talaga. At totoo po yan mga kachika, uulan po ngayon ng maiinit na balita dito sa inyong programa, aming programa. Ito po ang Showbiz Now! Alam mo yung mga intro mo, isinasabay mo sa panahon Kasi pag mainit na mainit. Pag ulan, Mainit na opinyon. Umuulan. oo, umuulan na opinyon. Oo. Di ba? Paano pag nagluluto na tayo, kumukulo? Sumusubo. Ayan. At lahat po ng ito, totoo yan. Para po sa inyo, mga SNNers dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa magigiting nating OFW. Alam niyo po kung gaano namin kayo kamahal, sa totoo lang. Okay, eto na. Merong pinagtanungan si Kim Chiu na isang kaibigan, ayon sa aking source, kung paano kumalat at paano natin nalaman na nagsusugal ang kanyang ate Lakam. Ay? Kami ni Romel, medyo kakapusin kami ng isasagot dito. Pero napakayaman po nitong nasa aking kaliwa. Alam na alam po niya yan. Dahil At di siyempre, alam mo naman, siyempre yung casino kasi yun, hindi naman private, yun place. Public Publiko place yan, yun. Siyempre, labas-masok yung mga tao. Basta may pera ka, basta may pangsugal ka, ang tao doon yung labas-pasok. Hindi naman katulad ng una ng mga pandemic na yung mga tao hindi mo makilala kasi nga naka-face mask, di ba? Tama. Ay dito ngayon kasi open na, wala nang face mask. Kung yun ng mga naningil sa gobyerno ng multo na proyekto, peki pa nga pong pangalan ang ginagamit pagpasok ng kasino, natutuntun pa. Oo, Yun nakikilala pa pa kaya sila. na kilala, kamukha, Oo. alam na kapatid. Hindi kasi Diba? alam mo noon ang kwento doon, si Lakam hindi naman masyadong kilala ng tao. Kasi siyempre, siguro nakikita sa mga social media, sa mga Facebook, yung mukha niya, at saka siyempre yung pagkasingkit ng mata niya. Kamukha niya talaga kamukha. si Kim Chiu. Siyempre, ang tao Nag-iisip. siya ba yung kapatid ni Kim Chiu? Kasi kamukha ni Kim Chiu. Tapos sabi, ay, siguro kapatid niya. Nung makita na nila doon sa mga social media, ay siya na nga, yung kapatid ni Kim Chiu. Matagal na pala ito na nangyayari. Akala daw ni Kim nung una, diversyon lang. Nayaya lang ng kaibigan, nayaya ng isang
merong karelasyon yata Meron yata karelasyon. Yung asawa. Yung asawa niya. Ay, yung bauna doon? Oo, yung nauna. Oo, ngayon mo lang sinabi sa amin yan. Oo. May asawa So, pala. yung asawa Yung pala ang asawa. napunta doon. At saka yung kwento doon na yung asawa kasi naka-grand na eh. Oh. Grand? Oo. Ano yun? Nanalo na. Naka-grand Naka-jackpot na. Hindi Oo. major grand talaga. Oo. Kaya, Naka-jackpot Oo, na. yun ang kwento. Kapag ka kasi nananalo ka, lalo kang maaamuki na tumaya ng tumaya at pumunta ng kasino. at saka pag nanalo ka, di ba, makikilala ka kasi Ah, lalo. yes, of course. diba? Tumutunog Oo. yung makina, di ba? Tumutunog, oo. Oo. At saka siyempre, siyempre alam naman mga tao, nakuha yung sino kaya nakakuha niyan, di ba? Magtatanungan ka agad yan. Alamin mo nga kung magkano ang taya nun, bakit nakuha niya, mga ganun na style. Kapag ka ba tumaya ng malaki din ang panalo o wala yan sa taya? Kung minsan kasi wala sa taya mayroon nga doon, 9 pesos lang yung taya, nakakuha ng 34 million. Ay, Parang nag-isip ka. kailangan natin pumunta. Kailangan natin. Gawin mo ng 10. Gawin mo ng 10. Oo. 20. Ay, Diyos Oo. ko. Oo. Talaga? Oo, meron nga doon 7 pesos lang. Nakakuha ng 15 million. Parang hindi naman na yata Hindi. tama itong... Hindi kasi ganito yung Parang kwento. hindi naman balanse ang buhay. Hindi, Kaya- kasi ganito yung kwento. Siguro yung amo niya, naka-check-in sila, yung amo niya na natutulog sa taas. O, umaga yun Oo. Siyempre yung amo, di ba, mag-breakfast yun. Kasi pagka naka-check-in ka, libre no ang breakfast. Tapos siguro, sabi siguro ng amo, ito yung 1,000. Ilaro mo muna. Ilaro mo muna, hintayin mo kami dyan. Siyempre, kumakain yung hindi naman siguro kabilang yung Okay. kasama na doon sa breakfast. Naglaro siya. 7 pesos. 7 pesos ang taya niya. Mm. Naku, kung nagulat yung mga tao, nakuha yung umaga yun nagulat yung mga tao, nakuha yung 15M. 15M. Kanino napunta? Doon sa boss o doon sa tumaya? Ay siguro depende sa usapan nila. Siguro napunta doon sa boss. Pero may isa doon na yung driver, itong Ang daming kwento Hindi. pala dyan. Hindi, totoo yan. Hindi, Ang daming kwento dyan. Nakakaloka yung driver. Kasi alam mo kung bakit, di naglalaro yung boss. Tapos, sinabihan siya ng boss niya na, maglaro ka nga doon sa kabila. Di naglaro siya. Binigyan siya mga tao. Ilang pindot man nakuha niya yung grand. Ay? Oo, ito na ngayon. Bandang uli, nakikita na namin, ang dami niya ng mga kwentas, may mga na siya dito. Ay, ibinigay sa kanya. Oo. Siguro, Binili na niya. Hindi, at saka sinabi naman ng boss, bahala ka na, basta balatuhan mo. Mabait naman kasi yung boss Oo. Sabi niya, bahala ka na, balatuhan mo na lang ako. Ganon. Oo, ganon. Parang hindi yata parehas ang laban ng buhay. Oo. Sa 7 pesos pala, mananalo ng 15 million. Oo. Pwede gawin mo ng 10. Baka sakaling 25 yan. Ay, 9 nga di ba? Yung 9 niya, 34 Teka muna. Alam mo, talaga siguro, parehas. it's about time. Hindi po, kami po ay nagkakabiroan Oo, lamang. At saka ikinukwento lang ni Wendell kasi jogging po siya sa casino. Siya po yung nag-a-assist sa mga players kung may hihingi ng kape, hihingi ng tubig. Kaya alam niya ang mga kwentong casino. Oo. At nanggaling na rin sa kanya, alam na rin po doon sa Soler, sabihin na natin, na ang asawa pala ni Lakam ang una. Oo, yung So una. parang si Lakam na-impluensyahan. Oo. Parang ganon. Oo. Parang katulad din ng kaibigan mo, di ba? Ay. Sino na naman Yes. ito? Sino naman Magtatanong yan? na naman sa akin ng mga SNNers. Asawa niya rin. Oo. Oo, totoo yun. Oo. Ang hirap din talaga. Nagdi-disguise pa siya. Di ba? Nagdi-disguise Naku, pa siya. tatawagan ka ni Tito Manny Garcia niya. At saka ni Tita Norsky. Tita Nors. Hindi pa naman iba sa kanila to. Kasi wating-wating, isasagot ko. I'm sure. Kay Tita Ace Tita na Ace, oo nga. ng pet market. Ibigay mo yung picture. Ay nako, basta. Oo, totoo, no? Yung asawa din niya, Oo, ang yung asawa influensya sa rin, kanya. oo. Hanggang sa nung matuto siya, hindi na siya maawat. Usually naman kasi ganun talaga. Oo. No? Yung ganun talaga. Tsaka sa walang ligtas yun, kahahabol talaga. Palagay ko ang nangyari dito kay Lakam, naghahabol. Naghahabol siguro. No? Oo, naghahabol. Kung nakagrand yung asawa niya, inisip din siguro niya na makakagrand siya. Yan ang mahirap. Pero natalo ng natalo, naghabol na naghabol, lumalim ng lumalim ang talo. Oo. Yun ang nakakaloko.
malungkot ngayon. Okay, eto pa po mga kachika, ang dapat na sagutin ni Kim Chiu. Hindi po kami makasasagot nito, siya lamang. Gaano po katotoo? Hindi naman po kasi bumibili si Kim Chiu ng lahat ng kanyang mga propiedad in cash. Oo naman. Pwedeng mahirap. sasakyan, Mahirap. bahay, o iba pang mga mamahaling kagamitan na hindi naman niya cash na binibili. At kay Lakam, hindi ba siya nakakaalam ng lahat ng gastos? Oo, siyempre siya ang parang siya namamahala. Siya ang namamahala ng Oo, finances. siya Siyempre, namamahala. alam ngayon. Gano'ng katotoo na pati yun ay napansin ni Kim na hindi pala nababayaran yung mga hulugan niyang kinukuha. Maaari kasi 'di ba merong ang balita na yung condo niya sa Cebu na binawi niya na daw yata kasi ang namamahala dati noon yata si Lakam. Ngayon, Kinuha niya, pinauupahan. Oo. Yun. Kasi Maaari. sayang naman kung nawawala mapapapunta lang sa wala, di ba? Pati yung di ba, pati yung sabi nga daw yung restaurant doon sa Cebu. Di ba, iba na daw ang pinamamahala ni Kim. Ano to, ang sakit. Kung ibang tao nga, nasasaktan na tayo kapag tayo'y nilansi pagdating sa financial na aspeto. Paano pa kapag kadugo mo? Paano pa kapag kakatiwalaan mong kapatid? Triple ang Napakasakit sakit. nito. Galing na rin si Kim sa ganyan. Isinalba rin po niya ang kanyang mga magulang sa pagbabayad ng utang na hindi naman niya kasalanan. Naiahon na niya ang kanyang pamilya. Pagkatapos ngayon, meron na ganito, yung mga bayarin, wala. Yung puhunan, nawala. Yung panghulog, nawala. Kaya wala talagang magandang dinudulot ang sugal. Oo, alam mo, No? mabait yung to si Kim Nay, no? Napaka. Actually, hindi siya nagsasalita. Oo. Kinikim-kim niya na lang lahat. Ang mga kung dapat niyang, nilalagyan niya na lang solusyon. Oo. Hindi nga ba naniniwala siya sa sound of silence? Oo, kaya sabi Hindi niya. siya kumikibo. Pero mahirap din yung ganun. Oo. Kailangan meron siyang isang taong pinagkakatiwalaan na nasasabihan niya ng kanyang mga saloobin. Kasi puso mo naman na masasaktan kapag ikaw ay hindi naglantad ng iyong problema. At saka ang hirap sa pakiramdam kasi noon, kapatid mo pa. Mm-mm. Alam mo yun, yung di ba sabi nga nila, maloko ka na ng ibang tao. Wag lang kadugo. Wag lang kadugo. Mm-mm. Pero ito, nangyari, pero tahimik pa rin siya. At sinusolve niya ito. Di ba? Hindi niya na ibinubulgar kung kani-kanino. Wala siyang sinisira. Napakabait. Pero hindi maaaring itago kasi yung kwento na ito dahil pampubliko nga ang kasino, di ba? Nakikita doon ng kanyang kapatid at matagal na panahon na pala ito, hindi naman pala 1 taon, 2 taon lang to. Matagal na pala. Kaya nag-accumulate din yung mga bayarin niya, yung mga hulugan niya na hindi natutugunan. Ano kaya ang pinakamagandang resolusyon sa problemang ito? Unang-una, alam na natin, huminto sa pagsusugal dapat. Yun. Sila Kam. Oo. Huwag bigyan ng marami. Pagkakataon. Ng pagkakataon. Malaking halaga. Oo. Yung naaayon lang sa pangangailangan niya, huwag sobra. Ang tanong, pagkatiwalaan pa kaya siya uli ni Kim? Ayun na. Yun ang mahirap. Yun. Yung Yun unang ang- mahirap. Oo. Kasi minsan tayong nakasubok, ina-earn kasi ang tiwala di ba? Oo. Yung pagpapatawad, given na yan. Mabibigay yun. Pero yung trust talaga, it's earned di ba? Kailangan mong pagtrabahuhan para makuha mo uli. Tama. At ang tanong, kailan kaya muling ibibigay ni Kim ang tiwala niya sa kanyang ate Lakam? Yun. Pinakamahirap. Yun ang diba? mahirap. Pero lately, hindi nyo na nakikita Ay, sila Kam, no? hindi na nakikita ako. Mm-mm. Itong bandang uli daw wala na. Baka siguro na naglalaydo muna. Mm-mm. Mga ganun. Tsaka yung juging ni Lakam, kilala mo no? Oo. Kaya alam din niya kung Oo. magkano ang tayaan, Oo. kung magkano ang pinatatalo gabi-gabi, di ba? Hindi maitatago Ay, talaga hindi yan. maitago talaga. Mm-mm. Ay, kung yung mag-asawa nga, di ba? Hindi na itago, di ba? Ano ba na Ayun na naman, sila yung mag-asawa yan. Di ba yung to? pagkatapos na makagrand yung lalaki, bigla naman nagka-grand yung babae, di ba? Oh. Kilala mo yun, di ba? Hindi ko kilala yun. Yung mga kapanga sa'yo, di ba? Ibulong mo sa akin. Magkasunod yun. Oo, di ba? Magkasunod yun. Magkasunod, oh. At saka yun, una yung babae. Ang taya niya, 88. 88, oo. 88. Nanalo siya ng 35 million. Ay, Romel, mag-isip ka na. Mag-isip ka na ha. 88 na to, pataas 88 na. na to. Nung sumunod na mga buwan, 2 months after, ang nanalo yung lalaki, kilalang kilala, aktor, artista. Nanalo naman siya ng 37. 39. 39. oo. Magkano ang taya niya? Ang taya niya, 880. Times 10. Oh, mataas na, Romel. Oo. Ano, saan ka na doon? 88? May 1,000 ko.
Hindi. Naku, hindi namin i-encourage ang lahat. Ako po, Oo. maaaring may nanonood ngayon na nakakakita sa amin dati sa Soler. Hindi po kami magtatalukbong. Totoo po yan. Pero yan po ay pagdalaw sa isang kaibigan. Kami nila Wendell, marami kami magkakaibigan, pero hindi po namin ginawa ito na bisyo. Dahil alam namin na matindi. Ano ginagawa ko sa At saka harap ito, ng makina? una ko ito, pagka sa harap ng makina, wala, tulog na. Meron akong kumot. Oo. Na malaki. Magigising lang yan at saka, alam mo na, ang vitamins niya, di ba? Tapos maya, pag binalikan ko yan, tulog na, nakagano siya. Ano rin siguro, nasa paghahangad. Oo. Kapag ikaw'y naghangad ng malaki sa isang simpleng kilos, maghahabol ka talaga. Usually naman ang nila goal ng mga nagsusugal, di ba? Tumama minsan, ay gusto ko. Beginner's luck. Oo, gusto ko. Oo, ayan. O sige, kantahan mo na si Kim Chu. Kami po ay humahanga sa ugali na meron si Kim Chu. Ayan. Hindi kakantahan ko na lang siya na, I never surrender and forget me what surrender. Parang mali. Ano yung never surrender? Never surrender. Hindi titigil sa Hindi paglalaro. susuko. Oo. Sige nga. Oh. Just a little more. Ganun ba yan? Just a little more time is all we're asking for. Ganun yan, di ba? Just a little more time. Binigyan ka na ng Open, sample eh. Oh. Closing doors. Just a little uncertainty can bring you down. And nobody wants to know you how. And nobody wants to show you. I never surrender. Ano ba yung never You surrender? can never Tagalogin mo nga surrender. yung never surrender. I never surrender. Hindi ako magpapahinga. Ano ka ba? Huwag kang susuko. Huwag Huwag kang susuko. Tuloy ang laban. Yan yun. Oh. So if you're lost and on your own, Tagalogin mo yan. Kung ikaw ay natalo sa iyong sarili, Natalo talaga. Sugal talaga. You can never surrender. hindi ako susuko. You can eh. Oo. You can never surrender. Susuko. Hindi ka talaga makasusuko. And if your path won't lead you home, Kung hindi ka tigil, ang iyong Ano yung pa? yung yung nataso. path, daan. Ay hindi ka. Ang iyong daan na hindi ka makakauwi. Ayan, you can never surrender. At huwag kang susuko. Sumuko ka na. Napapaligiran ka namin. Napapaligiran ka na namin at tag-iisa. Okay, eto po. Ito pong tatalakayin namin paksa. Ito po yung halimbawa ng isang tao na isang inspirasyon. Kasi nga po ngayong mga panahong to, mga kachika, alam naman po natin na ang mga nepo babies ay talagang tinutuloy sa pinapana talaga dahil sa kanilang pagyayabang ng mga propiedad at mga gamit na hindi naman nila pinaghirapan at pinagtrabahuhan. Ang tinutukoy po namin ang megastar na si Miss Sharon Cuneta. Ikaw muna. Ay, naku, idolo ko yan. Talaga sinubaybayan ko talaga yan. 12 anyos pa lang. 12 anyos, unang kanta pa lang yung Tawag ng Pag-ibig, Ah, hanggang Mr. nakilala DJ. siya sa Mr. DJ. Dire-diretso nakita nyo kung paano yung transition niya para makaipon. Alam mo yun, unang pera niya dahil naman may kaya sila, lahat ng kinikita niya Sa kanya lang. na itatabi ng naitatabi. Isipin mo, 12 years old hanggang ngayon. Alam mo ba, lahat ng pelikula ni Sharon Cuneta tumabo sa takilya. True. Lahat ng ginawa niyang kanta, nakita naman po natin kung bakit ganong katagumpay si Sharon. Yes. Diba? Oo. Nasubaybayan po natin ang kanyang pagpupunyagi. Actually, kung tutuusin nga, parang hindi naman siya nangarap no? Oo. Dahil meron na siya dati pa. Oo. Tapos eto ngayon, hanggang sa pagiging megastar, ito po yung inspirasyon. Hindi po desperasyon ng isang Sharon Cuneta. Yes. Oo. Oo. At saka dita, alam naman si Sharon Cuneta, talagang kahit siya pumunta noon, talagang dinudumog siya talaga. Totoo yan. At saka ito yung artistang hindi hinahangaan ng kapwa artista kasi masinop
Marunong sa kanyang kinikita. Pinaghirapan niya, kaya nakikita mo kung ano yung meron siya ngayon. Kasi inagad-agad niya, doon niya pinunta lahat ng kinita niya. Hindi sa pagbibili naman kung ano-ano. Kung meron siyang nabibiling magagandang gamit at mamahalin. Dahil regalo niya yun sa sarili. Sobra. Di ba totoo naman yun? Kahit naman tayo, kapag tayo po, mga kachika, kahit po kayo, kapag sobra-sobra po kayo nagpapagod para maabot ang inyong pangarap, dapat po binibigyan natin ng regalo ang ating sarili. Totoo. Yun po yung pagpapasaya sa atin. At ganun po ang ginagawa ni Sharon Cuneta. At nagne-negosyo. Yes. Diba? Ang mga Nagne-negosyo walang siya. tigil Mga siya. condo unit, Buildings kasi, rami-rami oo. mga buildings. Kaya wag po natin siyang ihilera. Merong ilan dyan na tinutumbok si Sharon Cuneta na nakikialam daw po sa pera ng bayan. Ipupusta po namin pati ang kabilang buhay namin. Hindi talaga mangyayari yan. Hindi po niya kailangan ang bulsa ng bayan para lamang siya ay magkaroon. Nako, malayo yan. Sobra. Tsaka di ba may umano na balita nga noon na sabi nga nila, di ba, alam naman Sharon Cuneta under Viva Films, di ba? Di ba, ang sabi nga, paano na pag winibrew ni Sharon lahat ng pera niya sa Viva, di ba? Bubulusok daw nga. Hindi, kasi diba, noon, sa bawat pelikula po ni Sharon Cuneta, nakikisosyo si dating Mayor Pablo Cuneta, sumalangit nawa. Totoo yun. At bawat gawin namang pelikula ni Sharon, nakita naman natin kung gaano po katagumpay, ilang buwan na nananatili sa mga sinehan, hindi pa natatanggal. Doon pa lamang po. At saka alam niyo po, may mga anak-anakan po ako pag nagko-concert si Sharon Cuneta sa iba-ibang bansa. Ikinukwento nila talaga sa backstage, winter, makikita mo si Sharon humihikab, makikita mo si Sharon pagod na pagod dahil series of concerts yan eh. Kunwari sa Winnipeg, Calgary, Edmonton, Toronto, makikita mo raw si Sharon sa backstage na pagod, parang gusto nang matulog. Pero kapag umakyat na po ng entablado, wala kayong makikitang bakas ng pagod. Pinasasaya po niya talaga ang mga kapwa natin Pilipino. At yung photo opportunity, hindi niya yung binibigo. Oo, yan ang totoo Sharon. yan. Kaya mahal na mahal siya ng mga producers. Kaya niya naman nakuha ang pangalang megastar. Kasi talagang pinaghirapan niya yan. Totoo. Pinaghirapan Kaya wag na wag po natin siyang ibibilang at ihihilera sa mga nepo babies na hindi natin alam kung saan puno ng sampalok nang galing ang kanilang mga ipinagmamalaking kagamitan. Sobra. Nay, nako. Diba? Sharon is Sharon. Walang eroplano si Sharon. Walang chopper. Pero kayang-kaya po niyang bumili at hindi niya yan ipagmamalaki. Yeah. Yung alahas na lang ni Sharon. Ay, oo. Nagkukulay blue na sa taas ng karak. Sinabi nga sa akin nung eto yung alahera ito ano sabi? Pag nakikita niya doon isang actress na maalahas din at itong si Sharon, Ikukumpara. Iba daw ang kinang nung kay Sharon. Ibang klase. Oo. May class? Ay, oo naman. Ay, talaga. Oo naman. Siya ay bumibili para lang masabi ko sa iyo na meron din ako. Ganon. Kasi talaga isang alahera ito talaga nagbibenta ito ng malalaking Di ba dito sa ibinulong mo sa akin na offend yung isang TV host na sikat, di ba? Kasi sinabi niya, nakausap daw niya yung isang alahera, inalok din daw yon. Ang sabi raw, hindi ko pa kaya ngayon, marami pa kasi akong pinag-aaral ng mga pamangkin. Nung nakita niya ngayon yung TV host, sinabi niya talaga, hindi ko po gagayahin yung punto niya, mahuhuli niyo po ako. Sabi niya, look at this, I bought this na kasi she told me you wanted this but you cannot afford. Ay, oo. Pero talaga, kasi grupo yun ng mga na pag lumalabas na daw si Sharon, tingnan mo yung gayahin natin yan. Kasi iba daw talaga yung brilyo. Nagulat nga ako. Kaya nga pakinangin ng isang kwarto, ang isang studio. Sobra. Grabe. Kaya ang laging tanong, hindi ka ba dadaan sa release ng Dren? Di ba? Parang ganon. Grabe ang kinang talaga ng ng iba yung kinang. Iba. Kaya yung inspirasyon po, mahuhugot po natin yan kay Sharon Cuneta. Naging saksi po tayo 12 anyos pa lamang at talaga pong nagkapera na siya noong pang mga panahon na yon. Kaya hindi siya nepo wife. Kaya hindi siya kasama doon. Kaya may dahilan.
si Senator Kiko Pangilinan na mag-alboroto Tama. at umalma kung bakit idinamay si Sharon sa kwento ng mga ganyan, di ba? Para lang malihis kasi malaking isda si Sharon para Ay, oo. pag-usapan. Oo, totoo yun. Maka-clickbait man lang, ano? Correct. Parang ganon. O, kantahan mo na. Humanda ka dito. Dahil yung kanta ni Sharon na ibibigay mo, pai-ingles naman namin sa'yo. Baligtad ang mangyayari. Go, Wendell! Balutin mo ako sa iyong mga puso. Alam mo, magagayo talaga tayo siya. Tuntua pa naman siya sa'yo. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Go! Hayaang matakpan ang kinang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning. Kung kapalit nito'y walang paglaho mong pagtingin. Alam mo, Sharon Cuneta talaga. Sharon yan ka. Sharon Cuneta. Englishin mo to Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Ayan, maganda yan. Balutin. Balutin. Okay. Sabi niya, you wrap me. You wrap me. You cover me. You cover me if you're a soul. Soul hiwaga. For your love. Okay. Hayaang matakpan ang kinang na di magtatagal. Forget the clouds to cover. Sige, diretso mo laban. Sige. Forget the clouds to cover of the clouds. The stars. The stars. Mabuti pa kaya'y maging between walang Ayan. It's okay that I will become a stars without the lights. Kung ang kapalit nito'y walang paglaho mong pagtingin. If you exchange me, there is no washing. Anong washing? And Paglaba yun, washing. Ano yun? Paglaho mong pagtingin. please hide me under your love. Limutin ang Mapaglarong kinang ng tagumpay. Forget the kinang ng sige. forget the sport of our fame. Mapaglaro, sports. Sa piling mo ngayon, ako'y between walang ningning. In yourself, I am the In yourself. star. I am the With star. With you. In yourself, I am the stars without the lights. Nakakubli sa liwanag ng ating pag-ibig. I will go under. Kubli. Okay na. Alam mo, babawiin ni Sharon yung pagpuri sa iyo. Ay, Tuwan-tuwa pa naman siya. Itong si Wendell ko, sabi niya, ano tawa ba siya ng tawa nangyari? sa'yo. Tawa siya ng tawa. Pero ngayon, palagay ko, tapos na yun. sabihin niya. Buti lang kamo nakadetox siya. Ay, oo. Mabuti na lang. Tandaan mo, nakadetox siya ngayon. Mabuti na lang. Pero, Papanood. nag-YouTube pa rin siya. Ay, gano'n. Sinabi ba niya na hindi na siya manonood ng YouTube? Ay, hindi. Ano lang, yung doon lang sa mga Ay, nadinig na niya yan. Ay, Okay, naku, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? At ito na nga ang ating blind item for today's video. Isang lalaking napakagwapo, pantasya ng lahat. Sikat na sikat. Sikat na sikat. At talagang, naku, may impluwensya ito at maraming mayaman na mayaman ito. Okay. Talagang pag sinabi mong mayaman, isa't na to kasasabihin mong pangalan. Mapapahilera na ito. Sharon Cuneta, siya, isasama mo na siya. Ay. Oo. Naku, ito pala, nakatanggap din pala ito ng mga proposal. Talaga? Kasi dahil Mula sa... sa proyekto ng gobyerno. Oo, kasi dahil alam talaga nila kung sinong lalapitan nila, talagang hindi sila pahihinian. Pero ito na, may lumapit daw sa taong ito na isasali siya, kukuha ng pondo sa kanya kasi alam na nga na marami siyang pera. Kasi kapag hindi pa nakakasingil sa gobyerno, Oo. kailangan muna nila ng pera. Yes, kapag cheque pa, di ba, putok pa lang yun, di ba, pag cheque binayad, meron pang maturity, kinembular yun. Hindi. Mga 90 Ganito days. yun. Oo. Bago sila makasingil, kailangan nila ng
ano nila. Panglabas muna o pangpadulas. Oo. Oo, and eto nilapitan itong taong ito dahil alam nila na itong taong to merong ganong kalaking halaga. Milyonan to Sobrang Daang milyon. Daang milyon. Okay. Eto na. Ang pangako ay? Ang pangako ay kapag pinahiram siya ngayon, kunyari, parang ano na to parang 5-6 na ang labanan. Hindi naman siguro. Yung pag nanghiram papatungan. Oo. May tubo. Oo. Na syempre nga naman, iniisip nila, kaysa naman natutulog yung pera niya Sa bangko. sa bangko, kung ipapaluwal niya, pagbalik, ilang buwan lang, May interest may na. Pumayag ba siya? naku, eto na. Hindi nagpadala si aktor. Hindi nagpasilaw. Alam mo, ang dahilan niya? Kumikita naman ako ng naayon sa aking pinagpaguran. Alam mo yun? Sa isang napakapatas na paraan. Napakalinis at hindi pa ako makakaladkad kung ano man Totoo yan. yan. Pagkakalitan ng pera niya. Pinagpapaguran niya yan talaga. Oo. At talagang biriin mo nakatanggap pala siya noon. Kasi nga ang galing din talaga nung mga naghahanap ng Ganun mga naman ganyan. talaga Bago pa makasingil sa gobyerno ng proyekto na multo naman pala at hindi naman pala natapos at hindi nasimulan, kailangan nila na talaga ng pagpaporma. Oo. May project kasi ako kaya hindi pa lalabas to. Pero nasa akin na yung project kaya pahiramin mo muna ako. Sa iyo ba walang lumapit, Tita Christy? Ano pa uutang ko sa kanila? Kaya gano'n ang ginagawa niya. Mabuti na lang kamo kasi kung hindi, kasama siya malamang dito sa iniimbestigahan. Hindi man siya yung sangkot na sangkot talaga, mababanggit ang kanyang pangalan dahil sa kanya pala kumuha muna ng pondo. Yes. At yung isa pa doon, makukuha may tubo kasi saan na naman yung tubo ang usapan Kung ibang tao, papayag siguro kung 100 million, 110. Oo, Pagkain oo, binalik. oo. Diba? Parang ganon. Ganon. Pero itong tao na ito Nako. ay hindi siya masisilaw. Kahit pagaling siya sa mahirap na pamilya nung araw. Ang matalino itong taong ito, nag-iisip. At saka lumalaban ng patas sa buhay. Kaya naman nakita mo ang biyaya sa kanya, liglig, siksik. O sige, magbigay na tayo ng clue. Yan ang hinihintay talaga ng ating mga SNNers, di ba? Ikaw muna magbigay ng clue. Ito yung living la vida loca. Yeah, you are living la vida loca. Malayo pa nga mas malapit dyan yung mas maganda yung kukurukuku. Paloma. Paluma daw. Ay, alam ko. Yung sinabi mo. Ricky Martin. Teka, eto. Alam niyo po, mga kachika, ang pagkatao nitong tinutukoy ni Romel, kahit gaano pa kakaslap ang ginto, hindi maniniwala. Diba? Tsaka hindi Kasi na to. sanay siyang lumaban ng patas. At hindi na to yung maglalaway sa isang platitong pansit. Nako, hindi. Nahuhugasan ng dishwashing liquid. Lalo may panghugas siya ngayon. Ayan. Nako, sigurado to. Yun pa lamang po ang binibigay naming clue. Pero punong-puno na po kayo ng ideya kung sino siya. Matapat, lumalaban ng parehas, sikat na sikat, at napakabuti niya sa kanyang mga kapwa-artista, lalo na sa mga senior stars. Ayan. Sigurado po yan, wala nang mauupo sa inyo ngayon sa row 4. Nakatabi ang mabantot na basurahan at walang Electric fan. Wrong earth calculator. Calculator na yan. Meron calculator. Oo, kaya naman. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama na rin po yung Romel Chica Vlogs ko. Maraming salamat po. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang palagi kong pinapaalala sa inyo na please, don't skip. At supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Ayan. Ay nako mga kapwa ka-SNNers, masaya na naman po tayong nagsimula at natapos sa ating episode na ito. Kayo po talaga ang aming lakas ng loob, ang aming inspirasyon. Romel at Wendell, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now na! Balutin mo sa iyong pagmamahal. Ang sabi niya, I'll never surrender.